pumunta kami. Hindi po. Kusa na po lahat ng mga maisog chapter o PDP Laban chapter sa iba't ibang parte po ng daigdig. Kusa na po sila nagpapakita ng suporta kay Tatay Digong. Tapos opo, tama po sa Japan, nakita ko po 4 yata yung lugar sa Japan na sabay-sabay na nagrally. Ibig sabihin mga kapatid, eto conscious, matatalino po yung OFW natin. Conscious po sila na kinakailangan ipaalam sa mundo na yung bintang ng mga kampo ng mga Duterte ay hindi lamang bintang, no, kundi totoo na kinidnap. Actually, media na lang yung yung hindi naniniwala diyan. Anyways, mamaya tayo sa media. Dito muna tayo, no. Ako po personally, nakaten po ko nung yung ilang araw, 1 linggo mahigit na KOJC rally. Naalala niyo yun sa Liwasang Bonifacio? Ibang-iba po, no? Ibang-iba po yung appeal, ibang-iba po yung datingan, no? Ito po yung ganito pong buhos ng tao diyan sa Liwasang Bonifacio. Sa personal ko lang po muna, no? Para ko lang maipakita sa inyo. Yan pong ganyan yung pagkakaiba. Nakita rin natin yung sa Iglesia ni Cristo na milyon, di po ba? Milyon po yun. Okay. Yung una po, ayun sa Iglesia ni Cristo, utos yun di ba? O, attend kayo dyan. Talagang pwedeng sabihin na, ano yan religious. Yung KOJC rin po, yung una, yung 1 linggo. Pwede rin po talagang sabihin na siguro 95% nun ay KOJC member. Konti lang po yung exclusive talaga yata yun sa KOJC. Pero eto po, tapos marami pang sumunod na mga rally dyan sa same Liwasang Bonifacio. Pero yung nung kahapon, hindi pala kahapon, nung isang araw na nung Sabado, ibang-iba po. Alam mong hindi po miyembro ng kung anong relihiyon, no? Nagsama-sama na po yung mga nakikita namin sa EDSA, nakikita namin sa Quezon City Circle. Ito na po yun no? Yung laging may mga naghanap, ano nang gagawin? Yan na po. Nasasaksihan nyo na. Kahit saang parte na ng Pilipinas. Wala na pong yung mahaba ang plano na 1 buwan ina-announce. Hindi po. Ang mga tao po, saan may rally, pupunta na. Yun na po yung pagkakaiba. Kusa po, talagang nagdadagsaan. Talagang kitang-kita mo na yung mga tao hindi lang nagpunta ron dahil may nanawagan na vlogger. Yung mga tao hindi lang nagpunta ron dahil miyembro ng ganun. Yung mga tao nagpunta ron sa Liwasang Bonifacio, sa personal experience ko, wala na po silang mga organisasyon. No? Wala po silang mga t-shirt na yung isang t-shirt lang para sa lahat. Wala na po. Talagang pumunta ron. At kayo po, maiiyak po talaga kayo. Ang daming instances. Kasi alam niyo yun, ganun pala kagrabe si Tatay Digong, no? Na he touches a lot of lives. Hindi pa lang po natin na-appreciate si Tatay Digong. No? Pero grabe po ang kaibahan ni Tatay Digong sa kasalukuyang pamahalaan. Wala na pong usapin ng hakot at bayad. Nakikita niyo po yung iba po yung tao. Galit, malungkot ang mga tao. Pero dapat hindi po mauwi sa galit, sa lungkot lang at iyak lang tayo ng iyak. Hindi po. Dapat po talaga may mangyari po alang-alang sa sakripisyo. Alam po ninyo, sakripisyo po ni Tatay Digong yan. Kung hindi pa rin nyo po pinaniniwalaan, ngayon nare-realize natin, di ba? Marami na nag-warning sa kanya, no? Marami na nag-warning kay Tatay Digong. Maraming umaawat na wag bumalik sa Pilipinas. Pwede niya pong gawin yun.
Hindi po ba? Pwede siya mag-stay sa Hong Kong. Pwede siyang kupkupin ng mga bansang kaibigan niya katulad ng China, Russia, at iba pa. Pwede siyang mag-seek kahit sa Amerika, kahit sa ibang bansa ng political asylum. Pero hindi niya po ginawa. No? Hindi po ginawa ni Tatay Digong. Pero alam natin yun eh. Kaya sana wag yung sakripisyo ni Tatay Digong ngayon, no? Wala pong panawagan kayo. Alam mo, Jenny Lynn, yung panawagan mo, ha? Yung panawagan mo na yan, ginagawa na ng mga tao. Hindi mo na kinakailangan yan mismo yung panawagan, no? Yung mga prayer rally niyan sa iba't ibang parte, sa pamumuno ng kanyang anak, napakarami ng dumalo sa Davao. At iba't ibang parte sa Cebu, maski sa Leyte, no? Grabe po, mahal ng mga tao si Tatay Digong. Kasi very shocking po sa isang Pilipino, no? Na tayo po ay bansa na maraming na umaasa sa mga OFW. Huwag na po tayong magbulahan kayo sa gobyerno, no? Ang bumubuhay na lang po sa atin ngayon, wala naman po tayong import na. Ang bumubuhay sa atin ngayon mga OFW, no? Tapos hindi kung alam nyo kung ano yung mensahe niyan, kung yung dating presidente na naglingkod ng tapat, hindi nagnakaw, kaya niyong ipamigay, kaya niyong dahil sinabi lang, nag-request lang yung ibang bansa. Kahit paulit-ulit, dalawa po no, yung dual na eto sinasabi ko pero hindi yan yung gagawin ko, no? Yan po yun eh. Yan po yung karakter. Ako naniniwala ko, maaaring hindi alam yan. O kasi hindi na nga normal eh, di ba? Hindi normal tong pamahalaan natin. Yan ang basta masasabi ko, hindi normal. Correct. Dapat peaceful, magpakita tayo tapos talagang talunin natin sila. Speaking of si Baste muna, no? Sa kanyang speech sa Davao, ito pinamukha uli ni Baste kay Pangulong Marcos na yung tatay niya, si Tatay Digong lang po ang tanging presidenteng malakas ang loob. Thank you very much kay Ryan and Eddie. Boss, punta ako Toronto rally sa Earl Wales Park 2:30 PM. Paki-announce po baka may listener kayo na taga Toronto at gustong sumuporta. O yung mga taga Toronto po sa Earl Bales Park 2:30 PM. Yan, sa inyo sigurong time yan. 2:30 PM Earl Base Park. Yan. Ayon kay Ryan Eddie. Maraming salamat sa pakape. Hindi, wala po akong maghapon na Ngayon lang po tayo. Anyways, ayan po yung sinabi ni Baste. Isa-isay natin yung mga mahalagang sinabi ni Baste. Yung tatay mo, pinalibing ng tatay ko. Pero yung tatay ko, pinakulong mo. PI ka. Yan po ang pagmumura ni Baste kay BBM sa araw ng Davao Celebration. Okay. Ang dami po na dumalo rito sa Davao. It seems to me the stories that I've heard about martial law and oppression are synonymous with the Marcos family name. Alam niyo po, meron tayong kasabihan yung mga taong hindi natututo sa kasaysayan, di ba? Kaya po nariyan yung history kasi tapos na po ang history. Nagdaan na yan. Hindi mo na maitatama yung history. No? Ang kinakailangan po kaya tayo nag-aaral ng kasaysayan para hindi na maulitan. Mismo siya. Saksi siya. Saksi si BBM sa nangyari sa pamilya niya.
noong 1986. Saksi si BBM. Matanda na siya noon. Di naman na siya teenager. Saksi si BBM kung anong ginawa sa pamilya niya. Paano sila sinukan ng mga tao. Ang mga taong hindi marunong matuto sa kasaysayan, sana na-realize niya na kahit gaano ka-powerful, yung tatay niya, nagdeklara pa ng martial law. No? Martial law pa yung tatay niya, pero yung tatay niya na nagdeklara ng martial law, walang Pilipino na pinadala sa ibang bansa para usigin. Walang presidente ng Pilipinas ang nagpadala ng kalahi niya para usigin sa ibang bansa. Ang lahat ng presidente, lahat ng naakusahan, lahat ng mga convicted, lalo na po yung convicted at may parusang kamatayan sa ibang bansa, lahat as in lahat kasama na si Marcos, tinutulungan para maibalik sa Pilipinas. Baliktad. No? Sinuko ng ating presidente yung soberenya sa paulit sa isang entity, international entity, na paulit-ulit na sinasabi ni Bongbong Marcos na walang jurisdiction sa atin. Walang jurisdiction. Bakit mo sinuko ang presidente namin? Sa isang kasalanang wala naman. Sa isang kasalanan na polisiya ng pamahalaan. Kailan pa naging masama ang paglaban sa droga? Masama lang po ang paglaban sa droga sa mga drogista. Masama lang po ang paglaban sa droga doon sa mga taong legal ang droga. Sa mga bansang legal ang droga, masama ang labanan ang droga. Katulad niyan, Netherlands, yung estasyon ng ICC. Hindi po bawal magdroga dyan. Sa kanila lang, pag may emergency ka, i-declare mo kung ano tinira mo para po proteksyonan ka. Kasi, halimbawa, nabangga ka raw ng sasakyan, kakargahan ka ng gamot, i-declare mo na ano po ako, katitira ko lang ng cocaine. Para po ma-adjustan nila, hindi ka maturukan ng kakontra ng cocaine. Ganun po katindi dyan sa mga bansa na yan. Ang pagkakaiba lang, dahil mayayaman sila, mga tinitira nila, hindi shabu. Kaya matagal pa epekto. Nakita nyo ba yung judge? sa tingin nyo ba may judge sa Supreme Court na ganun ang magiging? Sa tingin nyo ba may judge sa Supreme Court na gano'n na magiging hitsura? Diyan din mismo sa the Netherlands, particular sa Amsterdam, tourism nila. Alam niyo po ba? Tourism po nila. Yung pagdodroga. Kung hindi kayo maniwala, kayo mismo mag-research. Tapos sila ang hahatol kay Tatay Digong. Hindi nga nila nakikitang mali yung paggamit ng droga eh. Ano? Hindi nga nila nakikitang mali na yung droga gumagamit ang tao eh. Okay. Correct. Kung talagang legitimate yung mga yan, bakit mga Aprikano lang yung kaya nyo? At kaisa-isang Asyano? Sa ibang Asian countries, sa lahat ng bansa, pinakamaliit na bansa, kahit na yung bansa na hindi natin kilala, wala pong ibibigay dyan sa ICC, lalo na kung hindi kasama. Okay. O yan, tama yan. The day of reckoning is coming. Alam po ninyo, nakakatuwa, etong latest na mga survey, meron ako nabasa rito. Merong kampanya. Lahat po to
Lahat po itong survey na to, hindi na tayo naniniwala. Kasi ang survey sa atin, ayan na yung survey, oh. Lumalabas yung mga tao. May nakita ba kayong survey na na tunay sa actual, ha? Sila sa survey nangunguna eh. Pero yung actual, meron ba kayo may papakita na video na pinagkaguluhan yung mga kandidato nyo? O pinagkaguluhan si Marcos? O pinagkaguluhan si First Lady? Ang tunay po, ang katotohanan po, kayo nagbabatay sa survey. Kami po sa katotohanan yung nakikita ng mata namin. Kahit saan magpunta si Digong, mapa Hong Kong. Hong Kong pa lang napuntahan eh. Mapa iba't ibang parte ng Pilipinas. Dinudumog pinagkakaguluhan. Kahit saan magpunta si Inday Sara, dinudumog pinagkakaguluhan. Magpakita kayo ng video na dinumog man lang si Marcos at pinagkaguluhan. Bago nyo sabihin na kayo nangunguna. Anyways, kahit po totoo yan, ito po ang katotohanan. Pinagsama-sama po yung mga latest. Ito po, malinaw po to before March 11. Ano po meron sa March 11? Yung sinasabi po ng mga Duterte na kinidnap po si Tatay Digong. Sinasabi po ng mga legal expert na kinidnap si Tatay Digong. Hindi po sila dinudumog. Mali po yan. Hindi po sila dinudumog kahit may ayuda. Inip na inip nga yung tao eh. Kahit may ayuda na inip pa eh. Alam niyo yun, parang napilitan lang dahil sa ayuda. Anyways, balikan lang po natin. Alam niyo, hindi po natin kailangan ng mga ganyang balita. No? Huwag kayong mag-ano ng ganyang balita kasi hindi naman po kailangan natin ma-make news pa eh. Balikan po natin yung ano. Yung sinasabi ko rito sa may X. Hanapin nyo na lang sa X. Sa aggregate po ng mga survey, lahat ng kandidato ni BBM negative mula sa dating survey tapos sa latest survey. Samantalang lahat po ng kandidato ng PDP akyat po. Ito po before ng March 11. February po ginanap yan. Mag-expect po tayo pagdating po ng March, after ng March 11, mabubokya na po yung mga yan. No? Pabagsak na po yung kandidato nila. Una, hindi sila makapangampanya ngayon na maayos. Alam nyo po, pag nakita nyo, sigawan nyo ng Duterte. Hindi po masama yun. Hindi nyo naman sila minumura, hindi nyo naman sila, di ba? Sisigawan nyo lang po, Duterte kami. Teka lang, balikan lang pala natin. Di pa tayo natapos kay Baste. Balikan lang natin si Baste. Ito po pinakamagandang sinabi ni Baste. Mr. President Marcos, you will never be loved, especially by us who are calling out Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos. Ayan. Marcos at yung mga tao po ay sumigaw na ng Marcos resign. Ito po ay ayon sa Inquirer.net. You will never be loved, Mr. President Marcos. Hindi ka mamahalin ng mga tao katulad ng pagmamahal ng tao kay Pangulong Duterte. Pangalawang Marcos ka na, no? Kayo-kayo na lang nagmamahal diyan sa tatay mo. Actually, si Duterte lang ang alam niyo yun? Si Duterte lang kaya tinanggap.
Kaya alam niyo ba kung bakit masama po yung mga hanggang ngayon ng mga dilawan at mga dilawan po? Bakit po si Marcos ang pinili nila kahit alam na nila? Before election ng 2022, sigaw na sinagaw yan. Ano sinisigaw ng mga yan? Marcos magnanakaw, Marcos mamamatay tao. Nung nanalo na si Marcos, na-realize na bakit mas kinampihan nila si Marcos kaysa kay Duterte. Alam nila hindi sila papansinin ng mga Duterte. Di ba? Si Duterte nga nagbaon sa kanila. Dalawa po yan eh. Una, si Marcos tatanggapin sila. Ngayon nga nakakaporma na yung dilawan. Ikalawa, 'di ba? Unahin na nila si Duterte, madali na lang si Marcos. Ganun yung attitude nila eh. Makipagtulungan tayo rito sa Marcos dahil ang malakas talaga yung Duterte. Namili ang mga yan eh. Hindi lang po yung mga dilawan, pati po itong mga makakaliwa. Mas mahirap kalaban si Duterte kaysa kay Marcos. Alam nyo kung bakit? Tama si Basti. You will never be loved, Mr. Marcos. You will never. Hindi ka mamahalin ng mga Pilipino kahit kailan. Samantalang ang Duterte mahal ng mga Pilipino. Ayan, no? Pinaglalaban. Never. Yung nangyari sa EDSA. Sa EDSA lang po yun. 1986. Bakit walang mga nagrally sa ibang parte? Bakit walang nagrally sa Davao, sa Mindanao, sa Visayas, para kontrahin yung rally sa EDSA? Hindi kayo mahal. Hindi namin kayo mahal. Kayong mga Marcos. Mga sutil kayo. Si Duterte yung man lang, no? Bigyan mo lang ng parehas na laban. Kung gusto nyong ireklamo dito, litisin dito, wala namang pong pumapalag. Hindi nyo kasi kaya dito. Hindi nyo kasi kaya dito sa Pilipinas. Dahil dito, yung mga tao magtataka. Bakit? May kaso ang taong nag-war on drugs. Pero yung sa international, nag-uutuan lang kayo ng international. Sa international, ayaw nila lumalaban sa durugista. Alam nyo na kung bakit. Okay. Alam nyo po, nakita ko, nasaksihan ko, no? Etong mga tao, buhos, wala na po yung dati nagsabi, Boss Buds, kaya ako nagpunta rito, narinig kita eh. Pupunta ka rito eh. Boss Buds, na ano ko sa panawagan mo, kaya ako narito. Hindi po. Alam na nila, may tungkulin sila. Naghanap sila kailan ulit. Sa Maynila, kailan ulit. Alam niyo yun? Kung araw-araw, pwede. Alam nyo, kung araw-arawin sa Liwasang Bonifacio, kaya ng mga tao. Pupunta sila dyan. Nakita ko yan sa EDSA nun eh. Okay. Balikan po na, punta na po tayo rito sa, balikan po natin. Sa pa po nag-gain. Lumabas na po yung tunay ng mga survey, Pulse Asia. Marami ang may ayaw ng impeachment si BP Sara. Ito pong survey na to before March 11. Ngayon kayo magpa-survey. Wala na yan. Masisiro na yan. Ang unang mga naapektuhan. Alam nyo ba kung sinong pinakamalaking binaba ang survey? Si Aimee Marcos. Aggregate. Sa lahat ng survey, sinuri nila. Pati survey ng DCRH, MBC, lahat yan nalamang sila. Pero ang trend, pabagsak sila. Pababa yung kanilang mga boto, pataas yung PDP before na hinuli si Tatay Digong. Ngayon kaya, ano na kaya kayo ngayon?
Sa kampanya lang yun. Ang issue nun, suka pa lang. Ang issue nun, binansagan lang ni BBM na suka yung mga kandidato ng PDP. Pero grabe na po epekto. International press. Na matutuwa po kayo sa international press. Hindi naman matutuwa dahil karamihan naman dito hindi naman atin. Patuloy tayong parang tayong si Donald Trump na pati international press kalaban. Pero tignan po natin, ang ibig sabihin nito, mga sikat po tong international press na to. Topic po nila, pinag-uusapan po si Tatay Digong. Nakita niyo yung ginawa ni Tatay Digong. Naisip rin niya ni Tatay Digong. Di ba? Ipakita sa mundo, hindi literal, na ipakita sa mundo na kinidnap siya. Ayan po, kinukot po ng international press. Maliban po sa mga supposedly nagtataguyod ng human rights. Basahin po natin yung ilan sa mga to, no? Okay. Kasi tinanong ko rito sa Grok, ano ang sinasabi ng international press sa kidnapping na akusasyon ng mga Duterte laban sa ICC at saka kay Marcos, sa buwatang ICC at Marcos. Okay, may mix silang reaction pero at least lahat sila nagre-react. Reuters, ito po, ang Reuters po at AFP, Agence France, press. Hindi ko alam kung paano binibigkas yan eh. Yung Reuters tsaka Agence France Press. Diyan po kumukuha ng mga balita, international news, ang lahat po ng mga media sa buong mundo. Kahit po ang Pilipinas, halimbawa Inquirer, may nangyari sa Ukraine, o wala naman reporter ang Inquirer sa Ukraine. Kukuha po sila ng balita sa AFP at Reuters. Yun po yun, ganun po ka-big time yung Reuters. Reported on the claim directly from Duterte's legal team during his initial appearance. So, kinukot po ng Reuters si Salvador Medialdea na describing the arrest as simple kidnapping, alleging that Duterte was abducted by his country, from his country. Okay. Framing it as politically motivated. Yun po yung balita ng Reuters. Na pag ikaw wala kang reporter dun sa Netherlands, halimbawa, ang bansa mo, malamang wala ka. Halimbawa, Panama. O, kilala mo si Duterte, ibabalita ngayon. Kukunin mo yung balita ni Reuters. Nagbabayad yun. Yung si Reuters tsaka sa AFP, yan sila kumikita, no? Binabayaran sila ng iba't ibang press sa buong mundo. Kumbaga binibenta nila yung balita nila. Yan po present, no? Yung salita ni Medialdea mismo. O, di ba? Kaya pag mababasa yan ng ibang bansa, maraming bansa makakabasa niyan. Yun yan, no? Okay. Ano pa? Ito po ay ineko ng Al Jazeera at saka AP News, Associated Press. O, isa pa tong Associated Press. Kinukunan din po yan ng balita ng iba't ibang parte ng daigdig, which highlighted Medialdea's argument that the swift transfer to The Hague resembled an extrajudicial rendition or, in simple terms, kidnapping. Okay. BBC. Yan. Sikat naman sa UK at mga nasakop na UK. Contextualize the accusation within the broader political feud between Duterte and Marcos family. So, kinukwento naman ng BBC na yung panyanyari na yan ay may direktang apekto ng away ng mga Duterte at ng mga Marcos. O, kahit na may pagkiling pa sila sa ICC, pero nakikita po ng buong mundo, no,
na ano sabi, Ricky? Walang kidnap dyan, kau naman Badso. O di wala. Wala sa'yo. Kanya-kanyang paniniwala yan eh. Di ba? Okay na yan, Ricky. Paniniwala namin to eh. Mga abogado yung mga nagsasabi nito, Ricky, hindi ako. Si Medaldea to. At ito'y binabalita na ng international press. Wala tayong magagawa. Doon kayo umangal sa international press. Hindi nyo kasi nakita eh. No? Hindi nyo kasi nakita yung epekto. Yung pangyayari na sa tingin ninyo, panalo kayo, nagawa ni Duterte na baliktarin. Napalabas niya, nakinidnap siya ng amo mo. Hindi, wala pa pong balita na nag-resign. Dati pa po yung nag-resign na yan. Magbasa po kasi kayo ng ang laki po sanang balita niyan kung nag-resign si Torre. Kulang po kayo. Hindi po nagre-resign si Torre. Kayo naman, no. Re-resign ba yun? Okay. Tignan nyo po yung mga petsa ng mga nagbabalita. Pag na-fake news po kayo, tandaan nyo po kung kanino nyo nakuha yan. Yung mga news na yan. Tapos, tandaan nyo yung vlogger. Wag na nyo panoorin. Alam nyo po ba yun? Nangyari na kasi kukwentuhan ko lang kayo ng konti. Nangyari na sa amin sa boxing yan eh. Panay clickbait, panay ano. Ngayon, yung mga legitimate katulad namin, wala na nanonood kasi tunay na balita sa amin. Yung iba sa amin, nag-clickbait na rin. Panay clickbait na lahat. Si Badong na lang ang natira na nagbabalita ng totoo. Di ba? Kaya po yan, tatandaan nyo po yan para hindi po mawala yung political vlogging. Kasi pag lahat na kami magke-clickbait, kawawa naman. Kawawa naman kayo. Okay? Alam nyo po, simple lang po eh. Sa tingin nyo ba yung pag nag-resign si Torre, hindi ibabalita yan ng GMA, ABS-CBN, mga ABC5? Malaki pong balita yan eh. Bakit hindi po nila ibabalita? Kayo naman, no? Be wise din. Tinuturuan po tayo, panahon po ng social media ngayon. 'Di ba? Maging wise din po kayo sa pamimili ng balita. Okay. Balik na po tayo dito. BBC din, no? Pinag-uusapan rin nila yung eto naman, sumentro naman yung BBC sa post ni Veronica o si Kitty. Daughter Veronica. Ito yung inaano nila, state kidnapping was widely cited. No? Ayan. Kahit na sinasabi nila na rhetorics yan, pero ano yan, no? State kidnapping. Yan yung pinost ni Veronica o si Kitty Duterte at ito po ay